At so ayan na nga guys, at dahil tapos na tayo sa immigration at nakuha na natin ang ating bagahe. So ito, umuwi na ako guys at hindi ko na binidyohan yung pagpila ko doon sa immigration at dahil busy na rin at siyempre siksikan na rin. Kaya ito, salamat guys sa suporta ninyo sa akin. God bless. Haggard na guys ang ating mukha dahil sa ating pagbiyahe at pagstay natin sa Maynila ng isang gabi pa. So, syempre hindi tayo makapagpahinga ng maayos guys. Kaya ayan, ano na lang tayo, bawi na lang pag makauwi na. Okay, let's go. Welcome back to my YouTube channel, and this is Lilian Herbar channel. And for today's vlog guys ay dito na tayo sa Hong Kong guys at kukunin na natin ang ating bagahe. At hindi ko na binidyohan guys kanina nung pila ko sa immigration. Tara guys at uwi na tayo. Ito na nga guys ang aking bagahe, nakuha ko na. So syempre wala namang paligoy-ligoy pa. Pagkatapos nito ay lalabas na tayo at syempre uwi na tayo guys para makapagpahinga na rin. Ito na nga guys at sa bus na ako. So ayan, haggard na ang mukha guys kasi isang gabi tayo doon sa Manila Airport na nagstay. Siyempre hindi tayo makatulog ng maayos doon guys kasi hindi naman tayo makahiga doon ng maayos. So ayan, salamat sa pagsuporta kay Lilian Herbar channel. At kung hindi pa kayo guys nakasubscribe, please subscribe Lilian Herbar channel at paki-press the notification bell para updated kayo sa aking mga bagong upload. Thank you guys, and mega love shout out to all my subscribers, my viewers, my silent viewers, sa aking mga members at sa lahat ng pumunta palagi sa premiere ko. Mega love shout out sa inyong lahat. May Auntie Susan na Falls Barriento sa US and family, and syempre sa aking asawa at aking dalawang anak. Sa aking team Choco Pop, mega love shout out sa inyong lahat. God bless and I love you all guys. Ingat kayo palagi. At so ayun na nga guys at biyahe na tayo. So sa pagbalik ko dito sa Hong Kong guys ay kahit pa paano ay nabawasan na rin ang aking iniisip pagdating sa financial kasi nakagraduate na ang aking panganay guys at yun ang aking inuwi, yung kanyang graduation. So ang bunso ko na lang ang natira na college. So, 2 taon pa at makagraduate na rin siya, pero okay lang din kasi yun na nga, siya na lang ang nag-aaral at naghirap lang naman ako sa panahong nagkasakit ang asawa ko guys, kaya parang sobrang ako ngayon, yung lubog sa utang syempre kasi ilang beses ako nakauwi dahil sa pagkasakit niya, emergency nung namatay yung nanay ko. So nung itong 2024-25 ay bali 4 na beses akong umuwi guys sa isang kontrata ko. So syempre first time yun nangyari sa 13 years ko dito sa Hong Kong. So first time nangyari na 4 na beses ako umuwi sa isang kontrata ko guys. Kaya ayun, parang nahirapan ako sa financial ko, pero yun ang sabi na fight lang hanggat may buhay, may pag-asa, diba? So yun ang ginagawa ko ngayon. Siyempre mag-pray lang tayo kay Lord na gabayan tayo at bigyan ng kalakasan para magawa natin ang ating mga tungkulin sa araw-araw, ating mga trabaho, para walang masabi ang ating mga employer siyempre. So ayan guys, sana ay nagustuhan nyo ang aking vlog for today, na kahit travel lang ito ay maganda namang tanawin ang nakikita nyo guys sa daan. At isa pa guys, na-realize ko din na pag magkasakit talaga yung pamilya natin, asawa natin o mga anak natin, ay iba pa rin kung tayo talaga ang nag-aalaga kasi mas madali silang makarecover or lumakas kung tayo talaga ang nag-aasikaso sa kanila. Kaso nga lang, sa case ko ay hindi ko talaga sila maalagaan ng mabuti or mabantayan kasi nga sa trabaho natin ng mga OFW,
kailangan talaga nating maiiwan sila kasi sinong ng pangangailangan nila kung doon din tayo at wala tayong mga trabaho doon na maayos at maayos na sahod. Kasi kahit may maayos kang trabaho doon guys, ay hindi pa rin sapat yung sahod doon kung may college ka, lalo na may nagkasakit yung pamilya mo. Hindi talaga kakasya kaysa sa dito sa ibang bansa na hindi man natin sila maalagaan. Kaso ang maganda lang doon, ang kanilang financial ay masusuportahan natin. Yun ang kinaiba lang, na hindi buo ang pamilya mo doon. Ay kung naghihirap naman kayo at yung mga anak mo at yung asawa mo ay kailangan ng financial. So mas pinili ko guys na lumayo para sa kanila din naman yun. At naintindihan naman yun nila guys. Isa pa guys, yung panganay ko rin, bago siya nag-graduate ay syempre hindi mahilig kasi sa social media ang aking mga anak guys. So nung umuwi ako, nag-usap kami, tapos ang sabi niya sa akin ay humingi siya ng sorry kasi nga nagtanim siya ng sama ng loob sa akin kasi nga nung maliit pa daw sila, maraming tanong sa isip niya kung bakit iniwan ko sila, kung bakit lumayo ako, bakit daw yung mga kaklase niya may magulang sa school na pumupunta, bakit sa kanya daw wala. Kasi syempre ang asawa ko hindi naman siya makaka-attend palagi, lalo na pagsabay yung meeting ng dalawa kong anak. So syempre hindi makaka-attend yun sa isa. So ayun, na iinggit daw siya sa mga kaklase niya kasi bakit, maraming tanong, maraming bakit daw sa isip niya, bakit ganun ang nangyayari. Syempre hindi pa niya maintindihan yung time na maliit pa siya, yung elementary hanggang high school. Siyempre guys, alam mo, nung nalaman ko yun, na yun pala ang nasa dibdib niya, na may sama ng loob pala siya sa akin dahil sa pagtrabaho dito sa ibang bansa at hindi naman sila nagsasabi sa akin kada uwi ko. So siyempre naiyak ako kasi lumaki sila na may sama ng loob pala sa akin pero hindi sila nagsasabi. Hindi naman sila nagre-rebelde hindi naman sila gumagawa ng kasamaan, kaya hindi ko alam na ganun pala ang nasa sa loobin ng anak. So ayun, humingi siya ng sorry sa akin kasi nga daw ngayong college daw siya na-realize na niya, kasi nga pinagawa daw sila ng teacher nila ng yung buhay ng yung mga magulang nila, mga trabaho ng magulang nila, tapos kung bakit mga ganun nga, kung mga yung reason bakit lumayo yung mga parents, ganun. So doon daw niya na-realize na ganun pala ang nangyari, na bakit lumayo ako sa kanila, kasi nga gustong maibigay ang mga pangangailangan nila, mga financial nila, pag-aaral nila. So doon daw siya nakarealize at doon na niya isip na mali pala ang nasa isip niya kung bakit lumayo ako. Kaya ayun, syempre nalungkot ako sa matagal na panahon na may sama ng loob pala ang anak ko sa akin na hindi ko alam. Kaya ayun, sa ngayon ay okay na kami kasi humingi na siya ng sorry sa akin, at syempre nagsabi rin ako sa kanya, nagsorry din ako kung bakit, at okay na daw siya kasi alam na niya kung bakit na nung nag-college daw siya doon na niya lahat na realize na kung bakit lumayo ako sa kanila. So syempre naawa ako nung time na una pa lang nagsabi siya sa akin na maraming bakit na tanong sa kanya. Naawa ako kasi syempre may inggit sa puso niya sa mga kaklase niya, na lumaki siya na may parang syempre may sakit sa ating mga parents yun, di ba, na may sama ng loob ang ating mga anak sa atin pero hindi natin alam at hindi naman sila nagsasabi kasi
yun nga, hindi kasi, ang mga anak ko kasi guys, hindi sila mahilig sa social media, mag-open ng sama ng loob. Tapos, kung ano naman mga problema nila sa bahay or pangangailangan nila sa bahay, nagsasabi naman sila, nag-anuhan naman kami, ang saya naman namin, nagkwentuhan, nag-video call, ang saya naman. Pero yun nga, ang na ano talaga ako, naiyak ako talaga nung time na nagsabi siya sa akin na ganun nga ang nangyari pala nung elementary at saka high school siya, na may sama ng loob siya sa akin. Pero thanks God at nalinawan na rin ang anak ko. So ayan, at pag-graduate na siya. So ngayon, siyempre mas lalong masaya tayong mga parents pag okay na tayo sa mga anak natin, na wala na silang bakit sa kanilang mga isip. So ayan, thank you guys sa pakikinig ng aking kwento. At sana'y may aral din ito sa mga parents natin, sa mga tulad ko na mga parents, na talagang kailangan kausapin natin ang ating mga anak kahit maliit pa sila. Kasi nung maliit sila guys, kinakausap ko naman sila, pero syempre hindi naman sila nag-open sa akin ng kung ano talaga ang nasa puso nila, kasi nagkukumustahan lang kami palagi, o kumusta kayo dyan, mga ganun lang. Pero yung nag-high school sila, tinatanong ko naman sila kung ano ang nila, kung may gusto silang sabihin sa akin, mga ganun. Wala naman silang sinasabi sa akin. Kaya parang kampante lang talaga ako, na wala sila talagang mga sama ng loob na naramdaman sa akin. So ayan, sana may napulot kayong aral sa akin ngayon guys. Sa mga parents na tulad ko, ay kailangan pa rin talaga na magiging super close tayo sa mga anak natin kahit malayo tayo. Mag-open pa rin yung mga saloobin nila. Yun ang na-miss ko, na saloobin nila na hindi nila may open sa akin. So ayan guys, thank you so much.